Hi, hello! Isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyong lahat. Anong oras man ninyo napapanood ang video ito, tayo po muli ay tutunghay ng ating pagbasa para sa araw po ng Biyernes, April 12, 2024. Hahanguin natin ang ating pagbasa sa Ebanghelyo ni San Juan, Kabanatang 6, mga talatang 1 hanggang 15. Noong panahong iyon, tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea at tinatawag ding lawa ng Tiberias. Tumanaw si Jesus at nakita niyang dumarating ang napakaraming tao. Tinanong siya ni Felipe, "Saan tayo bibili ng tinapay upang makakain ang mga taong ito?" Sinabi niya ito para subukin si Felipe sapagkat alam ni Jesus ang kanyang gagawin. Madamo sa lugar na iyon, umupo ang lahat, tumigit kumulang sa 5,000 ang mga lalaki. Kinuha ni Jesus ang tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos ay ipinamahagi sa mga tao. Gayon din ang ginawa niya sa isda. Binigyan ng lahat hanggat sa gusto nila. At nang makakain na sila, sinabi niya sa mga alagad, "Tipunin ninyo ang lumabis para hindi masayang." Gayon nga ang ginawa nila at nakapuno sila ng 12 bakol. Nang makita ng mga tao ang kababalaghang ginawa ni Jesus, sinabi nila, "Tunay na ito ang propetang paririto sa sanlibutan." Nahalata ni Jesus na lalapit ang mga tao at pilit siyang kukunin upang gawing hari. Kaya muli siyang umalis na mag-isa patungo sa kaburulan. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanya pong mabuting balita. Ang reflection or pagsasadiwa ay hahanguin po natin sa Aklat ng Simbahay taong 2024. Sinabi niya ito para subukin si Felipe sapagkat alam na ni Jesus ang kanyang gagawin. Ito yung mga panahon, senaryo na ang mga tao ay patuloy na sumunod kay Jesus hanggang sila ay inaabot ng maghahating gabi or hapon. Ang mga alagad nga may suggestion sa ibang pagbasa na ang mga tao ay pauwiin na ni Jesus sapagkat wala silang makukunang pagkain para maipakain sa ganoong karaming tao at wala silang masisilungan o kaya matutulugan sa lugar na yon. Ngunit ang pagtatanong ni Jesus sa paghahanap sa kanyang mga alagad ng tinapay at isda ay isang pagsubok sa kanila. Sapagkat sinabi ng ating binasa, alam na ni Jesus ang kanyang gagawin. Kaya nga para sa iyo, sa atin na nakakaranas ng kakapusan, pangangailangan at kakulangan, alam na ng Panginoon ang kanyang gagawin para sa iyong pangangailangan, manalig ka lang. Sa unang iglap, waring nakakapagpaalangan ang mga sinabi ni Jesus. Bakit pa kailangang subukin si Felipe? Oo nga naman, di ba? Bakit kailangan pang subukin ang mga lingkod ng Diyos? Ngunit kung lilimiin natin, mainam din nga kung minsan kapag susubukin ang tatag at uri ng isang bagay, lalo na kung ang pag-uusapan ay katapatan at pag-ibig. Di ba minsan nga ang ginto din ang pilak, sinusubok kung talagang totoo at tunay. Minsan ang gatas din, sinusubok din kung ito ba'y walang halo. Ang mga pagkain na ating kinakain, sinusubok din, testing din kung tunay or walang lahok or kaya hindi peke, lalo sa panahon natin ngayon. Ang bigas nga, napepeke na, di ba? Ang inumin, ang soft drinks, napepeke na. Lahat napepeke na kailangang suriin. Alam ito ng mga nagtatrabaho sa mga pabrika. Lalo na ang mga nasa quality control. Totoo yun. Oo nga, may mga produktong ginawa, ngunit mainam na makita at masubukan kung matibay ba talaga ito. Kung hindi, upang malunasan. Naranasan nyo na bang umorder sa online shopping? Minsan ang ganda-ganda sa iyong pagtingin, pero kapag dumating, iba na ang quality, iba na yung kanyang uri, iba na yung kanyang kakayahan, iba yung paggamit mo sa iyong inaasahang maganda. O, di ba minsan nasusubok eh. Ano ba ang nais subukin ng Panginoon kay Felipe? Nais niyang subukin kung una, gagawa ng paraan si Felipe sa abot ng kanyang makakaya upang lunasan ang kalagayan ng maraming nagugutom nung mga panahon na yon. Tingnan niyo minsan, ang testing, ang pagsubok na ipinahihintulot ng Diyos sa atin ay upang kung tayo ba ay gagawa ng paraan o mananatili na lang walang ginagawa. Natunghayan natin, may batang nagbigay ng ilang pirasong tinapay at isda. Ikalawa, magtitiwala ba si Felipe na may kayang gawin si Jesus ukol sa pagpapakain sa napakaraming tao? Kapag umabot na sa sukdulan ang kaya ni Felipe, bagay na batid at dama ng ating Panginoon. Totoo naman yun kapag hindi na naman natin kaya, ang Diyos nang gumagawa sa mga bagay na hindi natin kaya. Ang kailangan lang natin
magtiwala sa kakayahang kayang magawa ng ating Panginoon sa ating buhay. Maraming salamat at pagpalain tayo ng ating Panginoon. Ang akin lang palaging sabit, I love you with the love of the Lord. Bye-bye and bye-bye. Thank you for your smile.